hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Solicitor General Jose Calida naniniwalang dapat mapawalang sala sa kasong serious illegal detention ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Armed Forces of the Philippines mas hinigpitan ng seguridad sa relief operation sa Surigao del Norte matapos umanong tambangan ng mga rebelde ang isang convoy ng Disaster Response Team. Appointment ni Attorney Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice lusot na sa Commission on Appointments. Committee Chair Senator Loren Leganda itinanggi ang umanay pressure mula sa Malacanang. Pagtatayo ng LRT-MRT Common Station nanganganib na muling maantala dahil sa ilang kwestiyon sa pinasok na kontrata ng Department of Transportation. Una sa ating mga balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Laguna at Bacolod. Ito ang balita ni Sherwin Culubong. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Binyan Rescue ang 2 sugatang sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong nilang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Canlalay sa Binyan, Laguna pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng sugat sa kanang paa ang driver ng motorsiklo na si Rolly Gutierrez habang nagtamo naman ng posibleng bali sa kanang braso ang angkas nitong si Jenny Lingaray. Wala namang tinamong sugat ang driver ng kabilang motorsiklo. Ayon sa mga nakasaksi, matuloy ng takbo ng motorsiklo ng mga biktima nang bumangga ito sa kasalubong na motorsiklo. Matapos napatan ng first aid ay isinugod na sa Binyan Hospital si Garay. At sa Bacolod, isang motorcycle rider rin na bumangga naman sa inaayos na tulay sa Circumferential Road ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kaninang madaling araw. Duguan ang mukha at natusok pa ng 2 nakausting bakal na may kapal na 18mm ang kanang hita ng biktimang si Almar de Ocampo, 18 anyos. Katuwang ang Amity Volunteer Fire Brigade at Lifesaver Rescue, maingat na inialis si De Ocampo sa pagkakatusok sa 2 bakal. At pagkatapos napatan ng first aid, ay agad na siyang isinugod sa Dr. Pablo Torre Memorial Hospital. Kasama ang Bacolod News and Rescue Team, Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mapipilitan ng mining company sa bansa na humingi ng kompensasyon sa pamahalaan kung tuluyang ipasasara o sususpendihin ang kanilang operasyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Gagawin ng mga mining company sa bansa ang lahat upang protektahan ang kanilang industriya na nanganganib na maapektuhan dahil sa mga desisyon ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Chamber of Mines, may mga kasamahan na silang umapila sa Malacanang para ikonsidera ang kanilang panig sa issue. Kahapon ay inianunsyo ng DENR ang pagkansila sa 75 Mineral Production Sharing Agreement habang noong February 2 naman ay pinag-utos din ng DENR ang pagpapasara sa 23 mining operations sa bansa at ang pagsuspinde sa 5 pa. Mahirap kasi kung appeal sa kanya, baka walang mangyari. Kaya most of them already wrote the Office of the President. Kung hindi sila papansinin, ay mapipilitan na silang humingi ng tulong sa Korte Suprema. Ang ibang mga foreign investor na maapektuhan din ay maaari naman nilang lumapit sa International Center for Settlement of Investment Disputes o ICSID. Mapipilitan din ang mga kumpanya ng minahan ay pasasara at sususpindihin ng DENR na humingi ng danyo sa pamahalaan bilang paraan ng kanilang pagbawi sa mawawala nilang kita. At ang masaklapaan niya dito ay posibleng ang taong bayan ang pumasan sa kanilang hihinging reimbursement. At the end of the day, Congress will have to pass a law to pay for this damage or for the return of investment, to the mining companies affected, and eventually it will be collected through taxes. So it's going to be the Filipino people who will shoulder it. The mining companies cannot just cap up the money. We always borrow from financiers or banks. How is that going to happen? How are we going to pay them back? Ayon pa sa Chamber of Mines, bilyong-bilyong investment rin ang nanganganib na mawala sa bansa dahil sa mga desisyong ito ng DENR. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Napasa na ngayong araw sa House Committee level ang Freedom of Information Bill. Matapos sa mga ginawang pagdinig ng Committee on Public Information ay napurbahan na ang substitute bill para sa FOI. Kumpara sa Executive Order No. 2 ng Malacanang, mas malawak ang sasakupin ng proposed bill kabilang na ang sangay ng lehislatura at hudikatura. Sa paglalabas ng impormasyon o transaksyon sa anumang ahensya, may ilang exemptions pa rin ang nakapaloob sa FOI bill. Tulad na lamang kung ang ilalabas na impormasyon ay makakaapekto sa national security, foreign affairs, trade secrets at mga isinasagawang investigasyon. Suportado naman ni House Speaker Alvarez ang FOI bill at tiniyak na agad itong tatalakayin sa plenaryo. Well, sa akin, dire-diretso na yan. Kailangan maging transparent tayo. Naghain ng manifestation si Solicitor General Jose Calida para mapawalang bisa ang hatol ng korte sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Hurluy laban sa itinuturing na mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ito ang balita ni Monokson. Kawalan ng hustisya umano para sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles ang pagkakakonvict sa kasong serious illegal detention. Ito ang paniniwala ni Solicitor General Jose Calida sa paghahain ng manifestation in lieu of rejoinder sa Court of Appeals noong Enero na nagre-rekomendang ma-acquit sa kaso si Napoles. Sa isang press conference, iginit ni Solgen Calida na marami silang nakitang katibayan na hindi sapilitang ikinulong si Ben Hurluy na pinsan ni Napoles at tumatayong star witness sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. When we look at the evidence, the transcript of records, there are many glaring instances which will support the acquittal of the accused. Aniya, walang patunay na pinilit na manatili sa retreat house si Luy at mayroon din itong hawak na cellphone na maaring gamitin para makahingi ng tulong kung totoong dinukot o idinitain siya ni Napoles. 3 beses pa umanong dinalaw ng kanyang pamilya si Luy sa isang lugar sa Metro Manila at hindi nito kinuha ang pagkakataon para magsumbong o tumakas. Sinabi rin ni Calida na mayroong ibinigay na sulat si Luy sa kanyang pinsan na sinasabing hindi siya illegally detained. At ang pinakahuli ay ang mismong araw ng pag-rescue ng NBI kay Luy na umano'y nagsabing hindi siya na-detain ng labag sa kanyang kagustuhan at maaari itong patunayan ng isang CCTV footage at salaysay ng mga naka-duty noong security guards. With facts like this, can you in conscience say that he should be convicted for the crime of serious illegal detention? Justice is blind and we should do justice, even if he is Ben Hurluy. Sinabi naman ni Calida na walang magiging epekto ang kanilang manifestation for acquittal kay Napoles sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. This serious illegal detention has nothing to do with the alleged the cases of Janet Napoles in the DAF and PDAF. These are two separate matters. As far as we are concerned, Ben Hurluy was not detained and therefore the case should be dismissed against him. Itinanggi rin ni Calida na impluwensyado siya ng sino mang malapit kay Pangulong Duterte kaugnay ng inihain nilang manifestation. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagpahayag naman ng suporta si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa akbang ng Solicitor General na isulong ang pagpapawalang bisa sa hatol ng korte kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tiwala si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ginagawa lamang ng Solicitor General ang mandato nito nang magsumite ng manifestasyon para ipawalang bisa ang hatol ng korte kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Hurluy kaugnay ng pork barrel scam. Una nang sinabi ni Solgen Jose Calida na nagkamali ang Makati Regional Trial Court sa paghatol ng habang buhay na pagkakabilanggo kay Napoles, lalo't may mga ebidensya umanong maaaring sumuporta sa acquittal sa akusado. Our position is, since the OSG is the office that studied the case, and it is the office that recommended acquittal of the accused, then we have to abide by
its decision unless independent entities can show us that the decision is contrary to evidence and contrary to the record of the case. But I doubt if it is contrary because the OSG is doing its. Itinanggi naman ni Attorney Panelo na nagiging maluwag ang administrasyong Duterte kay Napoles. Tungkulin anya ng SOLJE na tiyaking na igagawad ang hustisya para sa lahat at hindi ito kinakailangang iatas ng Chief Executive. Tiniyak din ni Attorney Panelo na ipinatutupad ng administrasyong Duterte ang patas na pagtrato ng batas, kilalaman o hindi ang sangkot ng mga personalidad. The administration of Duterte will always follow what the rules and the law and the Constitution say, regardless of who are the persons involved. Whether that person is a controversial figure or that person is a non-controversial figure. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Magbabalik ang ito ang balita. Nagbanta ang Abu Sayyaf Grupo ASG na pupugutan nila ang bihag na German national kapag hindi naibigay ang hinihingi nilang 30 milyong pisong ransom. Sa isang video, makikita ang bihag na si Jürgen Kettner na umaapila sa pamahalaan na ibigay ang demand ng ASG bago sumapit ang Pebrero 26 kapalit ng kanyang kalayaan. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ginagawa na nila ang paraan upang masagip ang 27 pang bihag ng ASG. So ito yung challenge ahead of us. We will be doing relentless effort. We will pursue them and hopefully we will be able to make it. I have all in all 40 battalions. I have naval component as well as air component. Naka-heightened alert na ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines na nakabase sa Surigao del Norte kasunod ng umunay pananambang ng mga miyembro ng New People's Army sa isang convoy ng Relief Operations Team sa San Francisco. Ito ang balita ni Jeneline Gakit. Mas hinigpitan na ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa relief operations sa Surigao del Norte matapos umanong tambangan ng rebuilding New People's Army ang military escort ng isang humanitarian response convoy sa Barangay Linongganan sa San Francisco kahapon. Ayon kay 30 Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Rico Amaro, pauwi na sanang 5 military trucks mula sa paghahatid ng relief goods sa Barangay Karihatag, Malimuno ng pagbabarili ng mga armadong miyembro umano ng NPA faction na milisya ng bayan. 5 minuto ang itinagal ng palitan ng putok, ngunit wala nang nasaktan sa mga sundalo. Una nang itinanggi ng nagpakilala ang NPA spokesperson na si Kauto na sila ang nasa likod ng ambush. Ngunit ayon sa EFP, isang kalukas na umano'y commander ng local NPA units at milisya ang nagparating sa kanila ng mensahe ng pag-amin hinggil sa pananambang. We must not trust yung statement ng NPA knowing for a fact na nung una pa before they have declared lifting of their ceasefire on effective is February 10, January 29 nag-abduct na sila ng sundalo at meron silang mga hinaras na detachments, may mga sinunog sila ng mga equipments ng negosyo. Natukoy na rin umano ng 30IB kung sino ang nasa likod ng ambush at balak na nila itong sampahan ng kaso. Immediately after na ambush, I have directed my 2 companies na malapit doon sa area to conduct the pursuit doon sa mga possible routes of withdrawal nila. Nananawagan naman ang EFP sa mga gustong tumulong sa mga earthquake-affected area sa Surigao del Norte na makipag-ugnayan lamang sa kanila upang maasistihan sila sa paghahatid ng mga tulong sa mga barangay. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Itinepensa ng Philippine National Police o PNP ang dumaraming pulis na nahaharap sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Grace Casin. Bumaba ang bilang ng mga inireklamong pulis sa Office of the Ombudsman. Mula sa 1,200 complaints noong 2015, ngayon ay nasa 1,022 na lang ito ng 2016. Gayunman, nananatili pa rin itong nasa top list ng mga government agency na may pinakamaraming reklamo.
Ayon naman kay PNP-PAO Chief Police Senior Superintendent Junardo Carlos, natural lang sa larangan ng kanilang trabaho ang ganitong reklamo. Yung nature kasi ng trabaho ng pulis, gumigit na ho palagi yung pulis sa dalawang naglalaban na let's say sa isang kaso. And most of the time, when the police go to one side and file a case to the other, bumabalik sila. Ibig sabihin, nagpa-file naman sila ng case to get back at the police involved. Tiniyak naman ni Carlos na masusi nilang tinitignan ang bawat kaso laban sa kanilang mga miyembro at dadaan ito sa tamang proseso bilang bahagi ng kanilang ginagawang internal cleansing. The CITF, sila po yung magpa-file ng kaso laban po sa mga erring policemen. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinaghahandaan na ng PhilHealth ang paglulunsad ngayong taon ng health packages gaya ng medical detoxification para sa mga drug dependents at benefit packages for children with disabilities. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Maglulunsad ng bagong health packages ang PhilHealth kasabay ng kanilang ika-22 anibersaryo ngayong taon. Dalawa sa mga ito ang medical detoxification package ng drug dependents at ang benefit packages for children with disabilities. Sakop ng medical detoxification package ang lahat ng drug dependents, PhilHealth member man o hindi. Ayon sa PhilHealth, 10,000 piso ang ilalaan para sa mga qualified drug dependent na sasailalim sa programang ito. Ito lang yung intervention that PhilHealth for now can cover for the members, PhilHealth members. As I've said, yung mga drug dependents na hindi PhilHealth member, they will go into the process of validation. Kung sila ba ay walang financial capability, so babagsak sila doon sa sponsor program, o if they have the financial capability naman yung family, of course, kailangan they should be enrolled. Tututukan naman ng benefit packages for children with disabilities ang pag-asiste at pagpapagamot sa mga espesyalista ng mga kabataang may kapansanan, lalo na ang mga indigent. Children with disability is a commitment for the as a component of our Millennium Development Goals, for the public health in general, Buo naman ang suporta ng pamahalaan sa PhilHealth, katuwang ang Department of Health at DSWD sa pagkalinga ng drug dependents at children with disabilities. It's an excellent program to go along with the President's War on Drugs. Sa kasalukuyan ay binabalangkas pa ng PhilHealth ang guidelines at saklaw ng mga naturang health packages. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Taguig City. Naniniwala naman ng grupo na UP Vanguards na makatutulong ang pagpapatupad ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa mga eskwelahan upang husayin ang kakayahan ng mga kabataan sa pagresponde sa sakuna at pagdepensa sa seguridad ng bansa. Samantala, nais naman tiyakin ng ilang mga magulang na hindi magagamit ang Mandatory ROTC sa anumang uri ng karahasan laban sa mga estudyante. Ito ang balita ni Joan Nano. Suportado ng ilang mga magulang ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling isama sa kurikulum ng mga eskwelahan ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Anila malaking tulong ito upang muling maipaunawa sa mga kabataan ang kahalagahan ng disiplina sa sarili, pamumuno at pagmamahal sa sariling bayan. Bagaman suportado ng karamihan, may ilan pa ring mga magulang ang nangangamba sa pagpapatupad ng Mandatory ROTC dahil sa posibilidad na magamit ito sa anumang uri ng karahasan sa mga estudyante. Okay lang po sa amin. Para sa mga bata po yun Para matuto po. Disiplina po yun sa eskwelahan Pero para sa akin, okay rin naman yun may sa ROTC Hindi maganda yung mga nakaraang mga na sa ROTC. Wala nang pang-aabuso, ganun. Di ba mayroong mga ganun na namamatay dahil sa ROTC. Katulad ng mga hising-hising ganun. Dahil sa mga namumuno nun, sa mga nagtuturo nun. Pero gusto ko sana mabago yun
Ayon naman sa grupong UP Vanguards, isang samahan ng mga retiradong cadet officers na siya ring eksperto sa usapin ng ROTC. Malaking tulong ang pagpapatupad ng programang ito sa mga estudyante upang sanayin at paghusayin ang kanilang kakayahan sa pagdepensa sa seguridad ng bansa at pagresponde sa mga sakuna. Ang objective ho nito is para yung ating kabataan matrain na magtulungan, mabigyan ng kakayahan, mabigyan ng equipment at mobilization procedure para kung sakasakaling kailangan ang kanilang tulong at serbisyo para depensa ng ating bansa o kaya tumulong sa kanilang komunidad, may emergency, may sakuna o merong mga pangangailangan ng tulong, sila na gustong tumulong can be mobilized properly. Sa ngayon ay hinihintay pa na maamyandahan ng Kongreso at Senado ang ilang probisyon ng NSTP law bago tuluyang maipatupad sa mga eskwelahan ang mandatory ROTC. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, Malaysian police are now investigating the alleged murder of Kim Jong-nam, the strange half-brother of North Korean leader Kim Jong-un. Initial reports showed Kim died on his way to the hospital after he suddenly fell ill while waiting for his flight to Macau to Kuala Lumpur International Airport. Kim was first taken to an airport clinic before loading him in an ambulance to Putrajaya Hospital. The cause of Kim's death was not yet known and that a post-mortem would be carried out. In other news, Bolivia's economy to take a hit after a drought emergency in the landlocked nation reaches 100 days, prompting water security fears. Efren Castillo reports. Un estado de emergencia sobre las condiciones de la sequía en Bolivia hasta 100 días, con la economía, los negocios y las comunidades tomando un golpe de restricciones de agua que ha agarrado la nación cercada de tierra. La nación andina está frente a los efectos del fenómeno del tiempo de la Niña, donde las temperaturas del mar refrigerantes trayendo las condiciones secas en las montañas del país. El presidente Evo Morales dijo la última semana que sin lluvia en febrero o marzo, los hileros de la nación sufrirán de una falta de agua debida al calentamiento global. Si no llueve entre este mes y el próximo mes de marzo, con seguridad vamos a tener muchos problemas de tema agua. Puestos de trabajo han tomado también un golpe de la sequía. Según los informes, una fábrica local de ketchup y mayonesa despedirse 450 trabajadores para reducir los costos adicionados de la instalación de almacenamientos y tratamientos de agua. Las empresas han tenido que recurrir a camiones en el agua a sus fábricas, pero la calidad del agua suministrada que ha reportado está debajo de la norma. El viceministro de Defensa Civil de Bolivia estimó que la sequía afectó a 125,000 familias. Los expertos revistan las condiciones de la sequía hasta 2018. Efren Castillo, UNTV Noticias de Rescate, Santa Cruz, Bolivia. Meanwhile, refugees walk foot to Manitoba from the U.S. despite the freezing weather to seek asylum due to fear of the immigration policies by U.S. President Donald Trump. Fatima Tumang has a full story. Refugees who crossed the border in freezing winter from U.S. to Canada in light of U.S. President Donald Trump's recent immigration policies tells their ordeal. This way we started walking straight to the borders, but we lost it. We went wrong side, and then it takes us almost like 6 hours in no contact, nobody to call for help, no rescue. Together with two other refugee claimants, Hassan, who is originally from Somalia, flee from poverty and danger and arrive in Manitoba, Canada in February 13th after 9 hours of walking in frigid freezing temperature from Minnesota, USA. The reason I left there, it's fear of taking back home while our home is not safe.
3 years ago, after putting his application as an asylee on hold in the US, Hassan was able to acquire for a working visa. But now that his visa has expired, fearing deportation from Trump's immigration policy, Hassan decided to cross the border. Hassan hoped for things to get better now that he made it alive to Canada. I'm asking this Canada government to help me, to give me resettlement, and then I can try to help my family being together here. Canada has recently experienced an increase in the number of refugees crossing from USA since President Trump won last year, according to Manitoba Interfaith Immigration Council Incorporated. In a normal year, we might see 60, 70, but since April of 2016 to just recently, we've seen almost 300. Shahal added that the saddest thing they see are families with babies crossing the border together with children and babies in the cold winter. Hassan and his companions may have been one of the fortunate stories to survive the border crossing in sub-zero temperature, but authorities now fear what the snow may reveal once they melt in the coming spring. Fatima Tumang, UNTV News and Rescue, Winnipeg, Canada. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Iba't ibang uri ng armas at pampasabog ang nakuha ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group nang salakayin ng bahay ng dating alkalde ng Arayat, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Pasado alas 4 kanina madaling araw nang pasukin ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang bahay ni former Arayat, Pampanga Mayor Luis Espino. Kasama ng CIDG ang Special Action Force na magsagawa ng operasyon sa Alonso Subdivision, Barangay Mangga, Kakutod. Pagpasok sa loob ng bahay ni Espino, nagsimula na ang palitan ng malalakas na putok ng baril. Isa ang sugatan sa panig ng SAF na kaagad namang dinala sa ospital. Ayon sa CIDG, napag-alaman na may mga illegal firearms and explosives si Espino kung kaya ito inaresto. Kasama ring hinuli ng CIDG ang 4 na kasamaan ng dating alkalde, kabilang na ang kapitan ng barangay. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ng former Mayor Espino sa ginawang pag-aresto ng mga otoridad. Hindi ko alam kung ano yung dahilan kasi nananahimik naman dito yung sa loob yung kapatid namin. Talagang plano itong ginawa nila sa kanila. Malabang yung sa politika. Dinala sina Espino at mga kasama nito sa opisina ng CIDG sa Angeles City upang kuhanan pa ng iba pang impormasyon at pansamantalang ikukulong dito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. at 41 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kampanya para sa Fire Prevention Month maagang inilunsad ng Bureau of Fire Protection dahil sa magkakasunod na insidente ng sunog. Bagong international airport para maibsan ang air traffic congestion sa NAIA posibleng itayo sa Bulacan. Nangangamba ang House Committee on Transportation na tuluyan ng maantala ang pagtatayo ng kontrobersyal na LRT-MRT Common Station dahil sa mga kinakaharap na iba't ibang issue tulad na lamang ng usapin sa legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng mga stakeholder. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think DOTR, it's high time na you start building with or without a TRO.
Umapila si House Speaker Pantaleon Alvarez sa Department of Transportation na simulan na sa madaling panahon ang pagtatayo ng LRT-MRT Common Station sa Quezon City. Ngunit ipapaubayan na ng House Speaker sa National Economic Development Authority kung anong bersyon ng Common Station ang aaprubahan. Sa kabila nito, nangangamba ang House Committee Chairman na si Cesar Sarmiento sa posibilidad na tuluyan ng maantala ang pagtatayo ng 2.8 billion pesos na Common Station dahil na rin sa mga kinakaharap na mga usapin. Isa na rito ang usapin ng legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong Enero at ang mga pagtutol sa proyektong ito. Have you consulted the Office of the Solicitor General? Will this MOA even pass the scrutiny of the Supreme Court? Honestly, they show that Unified Station is not a sure go. Ayon sa minority group, patuloy nilang haharangin ang bilyong pisong proyekto na ito. We are going to head on a collision course here if the administration will support the position of Secretary Tugade. Sa ngayon ay isinusulong sa komite ang alternatibong pagtatayo ng isang temporary common station na pakikinabangan ng nasa 30,000 pasahero kada araw. Samantala, na-question naman sa pagdinig ng komite ang kapasidad ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na tumatayo ngayong CEO at President ng Light Rail Manila Corporation. Ayon sa House Speaker, posibleng may nilabag na provision sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees si Singson dahil sa umiiral na 1-year ban sa pagpasok ng mga dating government official sa pribadong kumpanya. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, dapat na kumonsulta ang dating kalihim sa Kongreso. At pag in-approve ng House, iyon po ang sandalan nyo para hindi ko kayo magkakaso. If you feel that there is a violation, I'm willing to resign anytime. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Posibleng itayo sa Bulacan ang isang bagong international airport para maibsan ang air traffic congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang balita ni Monok Son. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang proposal ng isang pribadong kumpanya na magtayo ng bagong airport sa Bulacan. Sa naturang panukala, magkakaroon ito ng 2 runway na maaring madagdagan ng 4 pa. Ang 2,000 hectares proposed airport ay magkakaroon ng 100 million passenger carrying capacity na makatutulong upang madecongest ang NAIA. Tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang gagastusin sa pagpapatayo nito. Ngunit lahat ng gastos ay sasagutin ng pribadong grupo. Because ang paggawa po ng airport ay hindi parang paggawa ng isang bahay na hindi madalian. It will take about, mabilis po yung 4 years, maybe 5 to 6 years to even build just the first phase. Bagamat may ilan ng naunang proposal para sa pagtatayo ng mga bagong paliparan sa bansa, wala pa ni isa dito ang naaprubahan. Sa ngayon, walang plano ang pamahalaan na i-expand ang capacity ng NAIA. Sa halip ay magsasagawa na lamang ng mga infrastructure improvement. Sa pinakahuling ulat ng World Economic Forum Global Competitiveness Report, ang Pilipinas ang pinakamababa sa kalidad ng air transport infrastructure kumpara sa mga kalapit bansa nito sa Asia. Ayon naman sa American Chamber of Commerce of the Philippines, kinakailangan na ng Pilipinas na magpatayo ng mga bagong airport upang lalo pang makahikayat ng mga turista at negosyante sa bansa. The existing airports throughout the country need improvement, and that's a constant factor. It's not new to this administration. It's always been there because demand is increasing, both domestic and international. Target ng pamahalaan na matapos ang bagong airport na itatayo sa Bulacan bago matapos ang Administrasyong Duterte. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Makati City. Samantala, maaga sinimula ng Bureau of Fire Protection o BFP ang kanilang Fire Safety and Prevention Campaign. Nanawagan din ng BFP sa mga opisyal ng barangay na panatilihin ang public order at maayos sa traffic sa oras ng sunog. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Inilunsad ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at Metro Manila Development Authority sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong ang proyektong Lingguhang Babala para iwas disgrasya. Ito ay linggo-linggong fire prevention campaign na naglalayong magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga residente para makaiwas sa sunog at kung paano ito maaabula.
Namigay ng fire safety flyers ang BFP kung saan nakapaloob dito ang tamang paggamit ng fire extinguishers, mga dapat gawin kapag may sunog at ang pagkakaroon ng fire exit plan sa mga bahay. Bahagi ng proyekto ang pagkakaroon ng fireman at fire truck visibility. Naayon kay Senior Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quantiu, Regional Director ng BFP-NCR, malaki ang maitutulong sa kampanya. Ito pong fireman and fire truck visibility, malaking tulong po to. Kasi nga po yung ating mga kababayan na makakakita po ng fire truck ng isang bumbero, makakaroon po sila ng memory recall on the past experiences and past incidents. Kung meron pong sunog na nangyayari sa lugar nila. Sa ulat ng BFP, pataas ang bilang ng naitalang sunog sa NCR sa nakaraang 2 taon. Noong May 2015, 4,374 ang reported fire cases na may tinatayang 606 million pesos na halaga ng nasunog na ari-arian. Habang noong 2016, may naitalang 5,121 na sunog na may pinsalang nagkakahalaga ng 601 million pesos. Nangunguna ang Quezon City sa mga syudad na may maraming naitalang sunog at sinundan naman ng Maynila. Binigyan diin ng direktor ng BFP na sa nakaraang buwan ng Enero 2017 ay may naitalang pinakamababang sunog kumpara sa mga buwan ng Enero ng taong 2016 at 2015. Nanawagan din ng BFP sa mga barangay official na panatilihin ang public order at traffic sa lugar sa oras ng sunog upang mapabilis ang pag-aapula nila ng sunog. Talaga pong dapat mabigyan kaagad ng access yung ating mga responding fire truck para po makalapit kasi po, mas effective po yung ating fire suppression pag malapit po yung source ng tubig. Ayon sa Bureau of Fire Protection, upang makaiwas sa sunog, importante ang pagtutulungan ng gobyerno at ng mamamayan. Maaring makipag-ugnayan sa BFP sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 911 o sa website na bfp.gov.ph. Agak Akbay, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Nilinaw ng Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates na hindi pa nahahatulan ng bitay ang overseas Filipino worker na aksidenteng napatay ang kanyang amo nang tangkain umano siyang gahasain nito. Ito ang balita ni Jeffrey Reyes. Taliwas sa mga naunang balita na nahatulan na ng parusang bitay ang Filipina household worker sa United Arab Emirates na si Jennifer Dalquez. Nilinaw ng Embahada ng Pilipinas doon na wala pang desisyon ng korte sa kaso nito. Ayon kay Ambassador Constancio Vigno, sa February 27 pa babasahan ng hatol si Dalquez na nahaharap sa kasong murder dahil sa pagpatay sa kanyang amo nang tangkaing umano siyang gahasain nito. Wala pang ang hearing kung ano-ano nang lumalabas sa social media. Death row pa nga sinabi ay. Nanawagan naman ang pamilya ni Dalquez kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tulungan sila sa kaso. Nanawagan po ako kay President Duterte. Sana po tulungan yung anak ko na si Jennifer Dalquez na nandyan sa Moron Manasir Jail. Nanghingi po ako ng tulong sa gobyerno sa Dubai at saka dito sa Pinas. Tulungan niyo pong anak ko na mapauwi. Kasi tanong na yung mga anak niya kung kailan daw siya darating. Umaasa naman ang embahada sa positibong resulta ng kanilang apila sa kaso ni Jennifer Dalquez. We are hoping na it will be a sentence lower than death penalty, which is life imprisonment. Or if the relatives accept blood money, then ano na yan, di ba? Malilift yung death. Sa ngayon ay nahahanda na rin ang embassy officials sa kanilang susunod na hakbang, oras na patawan ng pinakamabigat na parusa ng korte ang Filipina worker. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue, Abu Dhabi. Itinanggi ng Commission on Appointments na may pressure mula sa Malacanang kaya mabilis na nakalusot ang appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa kabila ng mga pagtutol ng ilang senador. Ito ang balita ni Joyce Balancio.
Lusot na sa Commission on Appointments si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kabila ng pagtatangka ni Senator Antonio Trillanes IV na tutulan ang kumpirmasyon nito. Bago nito, nagsagawa muna ng executive session ng CA kung saan tinalakay ang mga pagtutol ni Trillanes. Kabilang sa mga ipinunto ng senador ay ang umano'y ginawang name calling sa kanya ng kalihim. Pinuna rin ni Trillanes ang sinabi nito na hindi parte ng humanity ang mga drug lord at drug addict. Because that statement smacks into the heart of his job as Secretary of Justice. That is a legal definition according to a Secretary of Justice that due to the pressure and volume of work, I might have hurt people in my choice of words. And for that, I profusely apologize, specifically to Senator Trillanes. Maging ang pagkakasangkot ni Aguirre sa 50 million bribery scandal sa Bureau of Immigration, ang pagbabalik umano ng kalihim sa ilang pribilehiyo ng mga nakakulong na drug lord at ang hindi pag-iimbestiga sa mga kaso na extrajudicial killings ay kinwestiyon din ng senador. Duda naman ni Senator Trillanes, posibleng pinipressure ng kampo ng Pangulo ang CA para aprubahan ang confirmation ni Aguirre na agad naman ding itinanggi ng komisyon. If you notice, Commission on Appointments, largely it's not about merit. It's about political alliances, political conveniences, and political pressure. I can look at you straight in the eye that there was never any call from any person in Malacanang, including the President. No one has texted or called me or requested me. I did my duty. Sa huli, ikinatuwa naman ng kalihim ang kinalabasan ng kanyang appointment. Masaya pero makakatulog na ata ako mamayang gabi. But naalala ko meron pa palang hearing bukas. Kaya limit ako pa rin, bitin pa rin siguro ang tulog ko. Ayon naman kay Senator Antonio Trillanes IV, bagaman lusot na si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre sa Commission on Appointments, patuloy pa rin niyang babantayan at imamonitor ang kilos ng kalihim at ng Department of Justice bilang bahagi ng oversight function niya bilang senador. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At karing kay katawang balitang promdi. Sugatan lading 40 pasahero ning meto nga fast crab kay batdang mga turan karing mga balbala sa lamin uli na ning masikan na alon king Calapan Port Oriental Mindoro. Ining report ng Dante Amento. 8 personajes ya sa liirido na insidente di tiro na on bus di Rural Transit na MCLL Highway, Barangay Muti, Ciudad de Zamboanga alas 11 pasado anoche. Biyahe para Ciudad de Pagadian, el bus tiene a bordo 30 pasahero cuando llaman strapping sigon mga cuantos desconocido armao personajes usando el M16 rifle. 6 biktima mga hombre mientras 2 mga mujer. Asigon con el jefe del City Criminal Investigation and Detection Management, Police Superintendent Albert Martinez. Minor injuries lang ya sustene mga biktima iya pwede ya salin na ospital cuantos kanila. So in account to the mga biktima natin, based doon sa mga information binigay nila, yung burst of fire coming from the right side, upper high ground, consider yung area na dinanan nila is low ground, then medyo hilly yung area. Actualmente ta investigaya si Ken mga sospechao del tiro pero sospecha del mga autoridad extortion el posible motibo. We will tighten the security, we will coordinate intelligence fusions family dito sa Zamboanga as far as Task Force Zamboanga, Armed Forces of the Philippines. Ay convene para diskute el polisya na administrasyon del bus company relataw na mga aita tumaaksyon para hindi ya sucede otra vez el incidente. Ya promete también ayuda el dueño del bus para na tratamiento medikal del mga biktima. Actually, yung mga financial kasi ini-explain ko dun sa mga biktima na ito hindi purely accident na lahat ng i-demand nila dun sa pwede. So, ang sa amin lang, biktima rin kami. Dante Amento, UNE TV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. 8 pasahero yung mga sugat king milyaring pamanambang king meto nga bus king Zamboanga Nabengi. Ining report ng Sherwin Pulubong.
44 na pasahero ng Ocean Jet 12 na isang fast craft ang nagtamo ng sugat sa muka at paa matapos tamaan ng bubog ng mga nabasag na salamin ng barko habang papalapit na sila sa pier ng Calapan sa Oriental Mindoro kahapon. Sa isang cellphone video, maririnig ang hiyawan ng mga pasahero sa tuwing hinahampas ng malakas na alon ng barko. Makikita ring nakasuot na ng life vest ang 145 na mga pasahero nito dahil sa pangambang lumubog ang barko nang pumasok ang tubig sa nabasag na mga salamin. Naanod na yung kanilang mga tsinelas at sapatos, kaya yung paglalakad nila, pagpapanik ng mga tao sa loob, ay natapakan nila yung ibang mga bubog na naging sanhi na pagkasugat ng kanilang paa. Ligtas na ang lahat ng pasahero maliban sa 6 na nasa ospital pa rin ngayon dahil sa tinamong sugat sa ulo. Na-damage yung kanyang main door, yung entrance. At nung madami siya, siyempre sa lakas ng mga alon, it hit yung kanilang windows, yung na basag, and may mga pasahirong na-injured. Dahil sa malalakas na alon, tumagal ng halos 3 oras ang naging biyahe ng fast craft na karaniwan ay tumatagal lang ng mahigit 1 oras. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Calapan, Oriental, Mindoro. Inyelang suestyon ngeni ay tuloy deing oras ning mimiral na truck ban king Davao City. Agpaging Davao City Councilor Conrado Baluran, inimoy nga kakitdang solusyon ning City Planning Office bang mabawasan ing malalang trapiko king bale. Ining balita ng Janice Inhente. Ginaduso karon nga i-extend ang oras sa ginapatuman nga truck ban sa syudad sa Davao. Sumala kay Davao Councilor Conrado Baluran, usa kini sa nakita nila nga solusyon sa City Planning Office aron mabawasan ang nagalala nga trapiko sa syudad. Base sa plano kaniadto, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mahimo na kini alas 5 hangtod alas 9 sa buntag. Mas sayusab ang truck ban sa hapon nga magsugod sa alas 4 hangtod alas 7 sa gabii, nga kaniadto alas 6 hangtod alas 9. Uyon sab ang mga truckers group ug mga residente sa proposal. Yes, ang search sa mga trucker, good kay magbaknong nagidantanan, wala na abusador. Agri ko, basta dagko lang. Sa karon ginahulat na lang na pirmahan ni Mayor Sara Duterte ang ordinansa usa kini mapatuman. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang kakatamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar king kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Isang sprint finish ang isinagawa ni Alexander Kristoff ng Norway upang pangunahan ang unang araw ng Tour of Oman. Noong 2016, nakuha rin ni Kristoff ang panalo sa Nassim Park. Samantala dito sa Pilipinas, dinomina ng Navy Standard Insurance ang Stage 6 time trial kahapon upang mapatibay pa ang panguna sa Ronda Pilipinas 2017. Naurasan ng Navy Standard Insurance Team sa 46.6 km mula sa Camsur Water Sports Complex hanggang San Jose ng 1 oras 8 minuto at 16 na segundo. Sumigunda sa Navy ang Kinetic Slab Arm at pumangatlo ang Go for Gold, pang-4 ang Bike Extreme at Ilocos Sur, pang-5. Matagumpay na sumailalim sa shockwave treatment ang isang kasambahay natin na may sakit sa bato sa tulong ng UNTV at ng De Los Santos Medical Center. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Kamakailan ay lumapit sa UNTV Action Center si Abril Dalit, residente ng Pasig City, upang ihingi ng tulong ang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Idinadaing nito ang matinding pananakit ng kanyang tagiliran sa bahaging likuran. Ayon kay Dr. Francisco Firmalo III, isang urologist, malinaw na sintomas ito ng pagkakaroon ng bato sa bato o kidney stones. Kaya naman sa pakikipagtulungan ng De Los Santos Medical Center na isa sa ating mga partner in public service, sumailalim sa lithotripsy si Abril. Ito ay isang uri ng procedure na ginagamitan ng sound waves o shock waves. Yung shockwave, ito ay isang paraan ng pagtanggal ng bato na hindi na kinakailangang operahan. Ito ay isang technology na gumagamit ng sound waves o shockwave
na pag itutok natin yung shockwave sa bato at tumama yung shockwave sa bato, unti-unting mapupulbos yung bato at dadaan na lang sa ihi, sa daloy ng ihi. Ang bato o kidney ay ang organ na responsable sa paglilinis ng ating dugo. Ito rin ang bahagi ng ating katawan na nagbabalanse ng tamang dami ng asin at mga mineral at nagpapanatili sa normal na presyon ng dugo. Kapag hindi naalagaan ng wasto, magiging dahilan ito ng pagkakasakit ng malubha na posibleng mauwi sa kamatayan. Kaya payo ng mga doktor sa publiko, palaging uminom ng maraming tubig at umiwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Angela and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.